maintenance. Pangarap ko noon, dahil teacher ako, pangarap ko maging DepEd Secretary. Pero at age 35, ang pangarap ko na lang, umabot ng 50. Kasi on and off na ako sa ospital, wala na akong pag-asang magtagal dito sa mundo. Hanggang 50 lang na nga lang ang tawad ko kay Lord kasi that time 6 years old pa lang yung anak ko. So pag 50 ako, 21, at least graduate na ng college, di ba? Medyo panatag na yung loob ko. Pero may isa akong kaibigan na nag-invite sa akin dito at pinilit lang ako. Literal. At yun ang desisyon na hindi ko pinagsisisihan. Dahil in 2 weeks, mag-50 na ako, kota na ako doon sa pangarap ko, at ang pangarap ko na ngayon, centenarian naman. At hindi na lang ako basta sakiting may bahay, hindi na ako sakitin na wala na ako maintenance. At kung paano nangyari yon, makikinig po tayo ngayon sa presentation kung paano na ako ay natulungan na nandito na ngayon. Ito yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Hindi po ako yung magpapaliwanag. Ito po ang napakagaling na magpapaliwanag for today. Isa po siyang dating event coordinator. Isa rin po siyang dating construction contractor. At by profession, isa po siyang bachelor's degree in pastoral theology. Bakit naman napunta siya dito sa For Life? Aalamin natin po yan. Let's all welcome our Diamond Elite, Mr. Nico Sapno. Okay, good morning. Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat at ako'y natutuwa because despite of this weather that we have, nandito kayo. Okay, so palakpakan natin si Ma'am Agnes. Thank you for that generous introduction, Ma'am Agnes. So may I see the first timers? Yung mga kamay po ng first timers, wag ko kayo maya yun, si Sir. Si Ma'am nahiya. Na yan. Yes, okay. So magandang araw po. Welcome po to For Life Office, and also I would like to greet yung mga kasama natin nanonood sa ating Zoom meeting. Meron pong 40,000 participants dyan na nanonood. So dapat nandito sila dahil bumabagyo, Zoom na lang. Pero syempre meron tayong cardinal rule, always show up. Galing ho ako ng Pampanga eh. So dapat kagabi pa ako nandito. So when I saw on Facebook sa NLEX Live, hindi na possible ang NLEX. Sabi ko, patay. Sabi ko kay Sir J. Lord, tuloy ba o tuloy? Sabi niya, Sir, rain or shine, tuloy. Alright, so we have this principle, always show up. So my name is Nico Sapno po. Ang pag-uusapan natin, napakahalagang bagay. Let me start with my story. Nung inintroduce ho sa akin yung For Life, wala naman akong sakit. High blood lang at saka sobrang pangit. Ayan. So, siguro mamaya pakita ko yung aking picture sa inyo. Kalkaling ko dito. So, yung mga nasa Zoom, tsaka ako na lang ipapakita sa inyo to. Okay, so, I was a preacher. Kung ito po yung aking itsura before ako mag-For Life. Ayan, so, sir. Nice. Siyempre, nakita mo na ako ngayon. So siguro, some of you were asking, bakit ka nandito? So, tulong po, pumasok ako For Life, hindi naman dahil sa produkto. Pumasok ako sa For Life dahil sa negosyo. Okay? Kaya lang, I was suffering ng hindi halata kasi it all started when I was 21 sa hypertension. Yung mga hindi ho nakakalam ng hypertension, yan ho yung tumataas yung blood pressure mo. So, ang blood pressure ko po noon ay nagiging 190/100. Okay? So, dumarating ho yung punto, I was a teacher also, I was an event coordinator, wedding host po ako. So, dumarating na yung time na kapag tumataas yung BP ko, dahil bata naman ako, hindi ko naman iniinda eh. Pag medyo bata ka, hindi mo pansinin yan eh. Pero dumarating yung time habang nagsasalita ako sa stage,
yung aking ilong dumudugo na lang na ganyan. Sobrang taas na. So sabi ng mga friend ko, ng mga medical practitioner, meron bang medical professional dito sa gitna natin? Doctor, nurse, medtech, HRM, meron ba? Okay. HRM na yun, may lumitaw. So, sabi niya, Nico, you're like a walking time bomb. Anytime, pwede kang sumabog. Go to the doctor, magpa-check up ka. So, ang ginawa ko ho, hindi ako nagpapa-check up kasi bibigyan niya lang ako ng maintenance. So, hindi po ako nagpapa-check up. Iniinda ko lang siya. Tapos, meron po akong hives. Hindi ko alam kung familiar ka sa hives. Yung tuwing gabi nagpapantal po ako. Dumating yung time na buong mukha ko, buong katawan ko, from head to foot, pati gilagid ko, namagana siya. Okay? So, life-threatening pala, sabi ng doktor. Kasi pag kinamot niyo ho yun, lalong pagka nakamot siya, namamaga siya. Sabi niya, pag lumunok ka, nakamot yung airway mo, mamamaga yun, paktay ka diya. Okay? Now, wala naman akong sakit, di ba? Meron din akong severe bungang araw. Sabi nung wala ka sakit. Meron akong insomnia. Alam niyo yung hihiga ka sa alas 9 ng gabi, alas 4 na, gising ka pa din. Pagka minsan, nakakatulog naman ako ng alas 9, alauna pa lang, gising na ako, hindi na ako makatulog. So dahil doon, yung aking muka, talagang hindi mo na malaman kung anong muka. Sa umaga, hirap po akong magpupo. So, hindi ako, nung unang inintroduce sa akin ng 4Life, sabi ko, pareho lang yan. Pare-pareho lang yan. So, ginawa ko yung business. Bakit? Negosyante ako eh. Okay? Negosyante ako eh. Sabi ng iba, pinasok mo yung business, hindi ka naman naniniwala sa produkto, hindi mo naman ginagamit. Di ba? Sigurado ba kayo na lahat ng titinda dyan, ginagamit nila yung tinda nila? Okay, so anyway, to make the long story short, yung uncle ko dumating po sa akin. So sabi ko, bakit kaya dumadami yung mga naseshare ng konduktor? Gustong-gusto nila yung produkto. Ngayon, meron akong at least mga 5, 6, 7 doctors in my organization. Nire-reseta nila. Inaaral nila. They love so much the product. Siyempre, tataas yung sales mo, di ba? So, naging curious na rin ako. Sa totoo lang, nung nag-start po ako, hindi ko kayang ipaliwanag ang produkto. Nag-diamond ako, hindi ko kayang ipaliwanag yung produkto. So, sabi ko, bakit kaya love na love nila ang transfer factor? So, that's when I started to have an interest sa transfer factor. Kaya ngayon, hindi to ako sa harap nyo, kaya ko na siyang ipaliwanag. So dati inom lang ako ng inom. Ngayon, I can always tell my story. Bakit? Pag inom ko ng product ng 4Life, yung dati pag hihiga ako, pilitin ko makatulog eh. Di ba? Minsan, lahat na lang ginawa mo para makatulog ka. Di ba? Well, nothing can replace a good sleep at night eh. Walang pwedeng substitute dyan eh. So, ano nangyari? Pag inom ko, alas 8 yata yun ng gabi or alas 7. Siguro umiga ako ng alas 9, hindi ko na alam yung nangyari. Ang pinakagusto ko, dati nga di ba nakakatulog naman ako ng 9, alauna gising na ako eh. Wala na, hindi na ako makatulog. Yun, nagising na ako mga alas 7 yata ng umaga or alas 8 ng umaga. Okay ba? Straight. Tapos, pag upo ko doon sa Great White Throne, alam niyo, meron ba kayong gano'n sa bahay niyo? Yung Great White, hindi na siya struggling. Effortless na pag upo mo, yun na. Sabi ko, ang sarap naman ng feeling. Katulad ho ngayon, no breakfast, no lunch, wala pang laman yung tiyan ko. I love to have an empty stomach kasi. So, sabi ko, ang sarap naman ng feeling. Sabi ko, psychological. Psychological lang. Pero nagulat ho kasi ako, along the way, na-observe ko, hindi na tumataas yung blood pressure ko. So wala na akong hypertension up to now. Well, as far as I remember, nakatatlong baso na ako ng kape ngayon. Okay pa naman, di pa naman ako papalpitate. Okay ba? So dati 190 over 100, ngayon 120 over acting na lang. Okay, so wala na. And hindi na rin ako nag-hives.
hindi na rin ako nag-hives, hindi na rin ako nagbubungang araw. So dati po, ginawa ko lang yung for life dahil sa negosyo, sa business. Ngayon, ginagawa ko na siya as a ministry also. Why? I am a preacher. Hindi po ako pastor eh. Sa amin kasi pag wala ka sariling church, assistant ka pa lang, hindi pastor ang tawag sa amin, preacher. I'm a preacher. So, sabi ko, gawin ko to hindi lang para sa pera. Gawin ko to for sa ministry din. So, mamaya, marami pa akong ikikwento sa inyo. Kasi meron akong binigyan na pastor, paralyze yung kalahati ng katawan. Ngayon, wala na. Wala na yung pastor, hindi. Wala na yung paralysis. Okay? So, marami pa po. Hindi ko lang naisama rin yung wife ko. Marami na kami natulungan. So, this morning, kaya isa-share ko ho sa inyo to, hindi para malaman mo lang, hindi para bumili ka lang, kundi para i-share mo rin sa iba. Kasi marami pang hindi nakakaalam ng kapangyarihan at blessing ng meron dito. Kaya ang pag-uusapan ho natin, yun, is product preview of For Life. So sa ibang meeting ho, may bayad ho yung pag-attend nito. Dito ho, nakukuha natin ng libre. Okay ba? Okay, so pag-usapan natin to. Sabi ng slides natin, kapag daw when you feel vibrant and healthy, marami kang pwedeng magawa. Agree? Ang tawag ko dyan, pagka meron kang tinatawag na freedom on your health. Why? Pipili ka lang eh. Yung 30 ka, mukha kang 60, o 60 ka, mukha kang 30. Tama? Pipili ka lang kapag lola ka na, binubuhat mo yung apo mo, o kaya binubuhat ka ng apo mo. Di ba naranasan namin yun nung unang panahon? Lola, tara, pasyal tayo. Bago siya makasakay ng kotse, forever mo na hihintayin mo kasi marami pang asikaso ganyan. Bata pa lang. So, totoo ba? Naalala ko noon, nung ako ay may hypertension pa, I still want to work. Pero ang nangyari, yung katawan ko bumagsak. At the age of 24, bumabagsak na yung katawan ko. So, sabi ko, gusto ko pa mag-work? Wala na. So, kaya totoo ba yung sinabi dito, when you are healthy, you can do more? You can do more. Katulad ngayon, yung mga parents ko, they're both senior citizen, walang maintenance. Okay ba? Oo, inaya ko sila. Sabi ko, tara mag-North Loop tayo 6 days, Sir June. 6 days. Mabilis pa sa alas 5, tara. Kakapalit ko pa mag-drive. 6 days. Nag-check-in kami kung saan kami abutan ng gabi. Kakain kami kung anong specialty ng lugar na yon. Walang maintenance. So, if you are healthy, you can do more. The problem now is this. Marami nang nagbago sa panahon natin. Dati, if you want to be healthy, kumain ka ng marami. Ngayon, kung kumain ka ng marami, magkakasakit ka. Dati, may sakit ka, pumunta ka ng hospital, gagaling ka. Tama? Ngayon, wala kang sakit, pumunta ka ng hospital, magkakasakit ka. Tama ba? Nagbago na ho yung panahon ngayon. Dati, sabi nung isang kilalang doktor, kumain ka lang ng maayos, healthy ka na. Ngayon, hindi na po enough. Dadagdag mo pa yung lifestyle mo. Sobrang workaholic mo, hindi balanse, puyat dito, puyat doon, naabuso yung ating katawan. So, nagko-contribute para sa batang edad, may sakit ka na. Idadagdag mo pa yung environment mo. Tama ba? Yung paggising mo pa lang sa umaga, pati yung issue ng kapitbahay mo, narinig mo na. Alam niyo ba ang number 1 cause ng cancer ngayon, hindi na pagkain? Stress na. Dati, pang mayaman lang yung stress. Yes. Oo, nag-aaral ako dyan sa Mandaluyong, doon sa dormitory namin, may taong grasa. Nag-aaway sila nung kapwa niya taong grasa. Homeless taong grasa. Sabi niya, lubayan mo nga ako. Nai-stress ako sa'yo. Sabi ko, grabe, pati pala taong grasa ngayon, nai-stress na. Hindi ka na magtataka kasi pati aso ngayon, nai-stress na. So wala nang exempted sa stress. Tama? So yung lifestyle natin, yung environment natin, dati fresh air, ngayon air na lang. Tama? So, yung dati na healthy ka, mabilis, mag-exercise, matulog ka lang, ngayon po hindi na siya sapat para maging malusog tayo. Kailangan na natin ng isang bagay na magsusupplement ng pangangailangan ng katawan natin.
Okay? Kaya pag-usapan natin. So, ngayon po, pakilala ko muna yung company natin sa inyo. Tayo gumana. Yun. Ang pangalan po ng company natin is 4Life. 4Life Research Company or 4Life Immune Company. Ang 4Life po, it's a research company, hindi po siya radio station. Okay? Kasi, minsan pag-gasolina ako, sir, saan ka nag-work sa 4Life? Uy, sir, pabati naman kami. Bakit? Di ba yung 101.9, my only radio, 4Life? Sabi ko, hindi kami yan. Hindi yan, iba yan, iba yan. Research company kami. 27 years na ho tayo sa buong mundo and we are available in over 90 countries. Dito sa Philippines, meron tayong office sa Baguio. Dito sa main office, Manila. We have in Cebu, na napakaganda ng opisina natin, and we have also in Davao. Okay? Bakit ang konti? Ayan. Kasi hindi tayo sari-sari store. Research company tayo. So, pag-order ako? Isang tawag lang. I-deliver na door-to-door yung produkto mo. Free shipping. Okay ba? Alright? So, actually, ang kumpanya ho natin, hindi lang siya research company, it is also a manufacturing company. So meron ho tayong manufacturing plant sa USA. Kung hindi pa kayo nakapunta, itutur ko kayo ngayon. Let's watch this video. In the heart of the Wasatch Mountains in Vineyard, Utah, USA, is 4Life's manufacturing facility. The building amasses 175,000 square feet or 16,000 square meters. Just how big is this? That's the size of a professional football stadium with room for 60 to 90,000 spectators. Inside, the plant houses the most innovative and state-of-the-art manufacturing equipment. Through this technology, 4Life is able to blend, test, encapsulate, bottle, and package its products. Why is this important? Because it allows 4Life to completely control the quality of its products. From raw ingredient handling to finished product storage, everything, from start to finish, is upheld to the highest quality standards. And if you know us, you know that quality is everything. After receiving, every ingredient is quarantined and tested for identity, purity, strength, and composition. Finished encapsulated products are also quarantined and undergo quality control tests to verify that all specifications and label claims have been met. In fact, just one bottle of 4Life Transfer Factor Plus undergoes hundreds of tests prior to release for sale. The new facility means that 4Life now produces around 80% of all 4Life products and 97% of encapsulated products. 6 encapsulation machines generate anywhere from 500,000 to 1 million caps per day, depending on demand. The environment of the facility is no less than pristine, with pharmaceutical-grade standards for cleanliness and strenuous employee practices for ingredient and product handling. 4Life has contracted with NSF International, an independent third-party certifying body that audits procedures, programs, facilities and equipment, documentation practices, grounds, sanitization, and lab operations. 4Life's manufacturing facility boasts an A grade from the NSF certification process. NSF ensures that the facility adheres to CGMPs, or Current Good Manufacturing Practices, prescribed by the United States Food and Drug Administration, an agency that regulates and enforces safety of products. The NSF mark on 4Life Transfer Factor Plus Trifactor formula represents a further certification of product contents, an assurance that the composition of the product and ingredients have been verified to match what's on the label, and that they have been assessed for the presence of contaminants, microorganisms, and pesticides. 4Life is on the TRACES list. TRACES is the European Commission's online platform for sanitary certification, required for the importation of food into the European Union.
The facility has also passed halal and kosher inspections and has received the accompanying certifications. In short, anything that goes in or out the door of our facility is held to 4Life's high consumer quality standards, so that consumers can be sure they are getting the very best of the best, and we can be proud of what we are putting out into the world. Palakpakan naman natin yung ating video. Okay, so as you can see, yung ating product po, hindi hutok basta-basta nagawa. Maraming mga test, hindi lang ito nakapulot, hindi lang ito yung natikman, masarap, pwede na. Meron hong mga studies to, may step-by-step na talagang pinag-aralan ng maigi. Bakit? Safe naman kung papainom natin sa family namin. Katulad sa akin po, personally, I have 2 kids, isang 2 years old, isang 6 months old. 2 years old pa lang, pinapainom ko na. Okay ba? Naikot na namin yung buong Pilipinas, ako pagod na, sila game pa. Di ba? Nung isang araw, ligo kami sa ulan. Yung ibang batang naligo sa ulan, may ubot sipon na, siya gusto pang maligo ulit. Okay ba? So, ngayon po, ang pangalan naman ng product natin is Transfer Factor. Anong pangalan ng ating company? 4Life. Ang pangalan ng product natin is Transfer Factor. Nico, ano yung Transfer Factor? Hindi tayo vitamins. Hindi rin tayo herbal. Hindi rin tayo mineral, hindi rin tayo antioxidant, hindi tayo hormones, at lalong hindi tayo synthetic drugs. May question po kayo? Wala kayong question? Yun yung hinihintay kong question, sir. Thank you, sir. Ano tayo? Transfer factor nga tayo eh. So, hindi tayo herbal? Hindi. Actually, nung una ko narinig tong presentation na to, ito yung nakakuha sa akin ng attention. Why? Hindi kami believer ng herbal eh. Herbal is good. Ito pong mga nandito, itong mga nut, I'm not saying that they're not good. They are good. Alright? Kaya lang, transfer factor is on a higher level. I will give you something nang wala dito sa slide. Number 1, what is an immune system? Can anyone here state what is an immune system? Ma'am, what is an immune system, ma'am? System, yun yung kakayanan ng katawan mo para paglabanan yung sakit. Thank you, mama. Sino pa? Ito, doktor to eh. Doktor. Immune system is our body's defense mechanism. Parang butika ng katawan natin. Thank you, sir, ha? Pasimplihan natin. Let's define it in 2 words. Number 1, yan yung sundalo sa loob ng katawan mo. Ibig sabihin, may pumapasok pa lang na threat sa body mo, nilalabanan na niya. Kaya nung araw, merong virus na sikat, di ba? Nung pandemic, how would you know na hawaan ka na? Merong mga symptoms na binigay. Ubo, sipon, tonsillitis, itis, lahat ng yan. Hindi naman sakit yung ubo eh. It's a symptom na merong nilalaban ng virus, yung sundalo ng loob ng katawan mo. Anong pangalan ng sundalo ng loob ng katawan mo? Ayun, meron tayong top 2. May top 1 kanina eh, may top 2, okay? Pangalawa po, yan din yung doktor sa loob ng katawan mo. So, 2 word lang ha. Sundalo, doktor. Ibig sabihin, when God created human, sinamahan niya na to ng Watson sa tsaka Mercury drug sa loob. Sinamahan niya na rin ng doktor. Bakit? Sabi ni Sir, di ba, parang yun yung butika sa loob. Binigyan niya tayo ng natural way of healing inside our body. And what is that? That is our immune system. So, maganda ba yung immune system? So, we have to understand how the immune system works. Kasi pag hindi mo naintindihan, sasabihin mo si transfer factor, kapareho lang nung narinig kong produkto dun. Okay? You really have to identify and understand how the immune system works. Now, ito ang trivia. Alam mo ba that 98% ng mga sakit ng mga tao, immune system related? Ulitin ko ha. 98% ng sakit ng tao, immune system related. Arthritis, asthma, ano pa? Tuberculosis, HIV, diabetes, psoriasis, lupus, fibromyalgia syndrome, myasthenia gravis, alam niyo yung mga sakit na yan. Alam niyo, 98% ng sakit ng tao, immune system related. Ibig sabihin, nagkasakit ka ng ganyan, it has something to do with your
immune system. Eh ano po yung 2%? Structural. Limbawa, nabalian ka ng buto, inom na lang ako ng transfer factor para hindi mawala yung bali ng buto ko. Hindi po. Yun po, nagre-require ng mga surgery, therapy, o whatever session or process or procedure yun. Pero yung mga ibang sakit, immune system, kaya. Ano mo nasabing doktor sa loob ng katawan yan? Sino rito ang nasugat na? Nasugat. Yung kahit wala kang ginawa, gumaling yung sugat mo. Bakit kaya? Kasi nga may immune system tayo. So yun po yung natural way of healing inside our body. So pagka meron kang sakit, sinong kailangan mong ayusin? Yun. Alam mo ba na 25% ng mga body complaints natin kayang i-deal nito? Yan. Vitamins, herbal, ilang percent? 25%. Sumakit ang ulo mo, bibigyan ka ng doktor, inom. Sumakit ng dito mo, inom. Eh paano kung umiinom ka na, hindi pa rin gumagaling? Doon na tayo sa 75%. Kasi 75%, it depends on your immune system. Kaya ito pong mga to, hindi natin kalaban ito. Okay? Kailangan nila tayo. Bakit? Para mas gumana sila sa loob ng body mo. Okay ba? So, siniraan ba natin? Hindi. They're good. It's just that they need us. They need transfer factor so they can work. Bigyan ko kayo ng isang illustration. Meron kaming church member, 48 years old siya, meron siyang myoma. Nung una, goiter, uminom, nawala yung goiter niya. Bilis ko mag-testimony na. Tapos, huminto na siyang uminom kasi kala niya parang drugs pala ang transfer factor. My bad. Kasi hindi ko pinaliwanag ng maayos eh. Kasi nga, hindi ako marunong paliwanag. So, ang nangyari, years pass, nalaman ko na lang, nasa ospital na siya, raspa. Sabi ko, ba't nagpa-raspa yun? May myoma. Non-stop ang bleeding. So dinalo ko sa ospital, nung papunta na ako, dalawin kita sa ospital ka ng room ka, anong gusto mong kainin? Hindi yung gusto ng doktor, yung gusto mo. Sabi niya, gusto ko ng Burger King. Eh, bawal yun, sabi ng doktor. O sige, yun yung kainin mo. Okay? So pinigdala ko ng Burger King, kumain siya, pinaliwanag ko, hindi pa rin bumibili. Nabwisit ako, binigyan ko ng libre. Bakit ko binigyan ng libre? Kasi kahit nagparaspa na siya, non-stop pa rin yung bleeding niya. Okay? Binigyan ko, galit ako eh. Umaga. Oh, inamin mo yan, magmatitip rin, libre, hindi mo babayaran. Kailangan in 2 days, wala ka ng bleeding. Ininom niya, in 2 days, wala ng bleeding. Okay, eto nangyari. Sabi niya, alam mo, totoo nga si For Life. Bakit? Meron naman akong iniinom na pampatigil ng bleeding. Pero parang hindi siya gumagana. Pero nung uminom ako ng transfer factor products, gumana siya. Okay ba? Nagets niyo ba? Mga doktor? Okay. So, malinaw po ba yung immune system? So, ngayon, yung tanong ni Sir, ano yan? Actually, pagka tinatanong sa akin, ano yung transfer factor kung di siya herbal? Ang pinakatamang sagot po, saan siya galing? Kasi yung tanong na ano yan, yun na yung sagot, yung transfer factor na eh. Okay po ba? Saan siya galing? Actually, in 1949, there was this doctor named Dr. Sherwood Lawrence na discover niya ito during the problem of tuberculosis. Nung time na yun, wala pang vaccine, walang gamot ang tuberculosis, maraming namamatay, merong konti na gumagaling. Sabi rito, he wanted to find out why there were people who were able to fight the disease. Okay? Katulad ngayon, yung mga sakit ngayon, puro modern. Tapos kukuha ka sa dahon mo sa garden mo. Hello? Okay ba? So, ito yung resulta. Sabi po ito, a particular molecule. So, alam na natin yung transfer factor ngayon. Hindi siya herbal, hindi siya kung ano-ano. A particular molecule. Where? Within the... Sino rito ang merong white blood cells?
Akala ko merong wala eh. Ayan. So, contained immunity codes that can be transferred from donor to recipient. Sino ulit yung first timer? First timer. Sir, how young are you now? 53. Alam mo ba 53 years ago, nakinom ka na ng transfer factor? Di pa? Hindi, I'm not asking you. I'm telling you. 53 years ago, nakinom ka na ng transfer factor. Mama, how young are you? Ikaw po, how young are you now? 48, mukha ka lang 47. My God. Okay, tinitipid ko kasi. Alam ba ma'am, 48 years ago, nakainom ka na ng transfer factor. Yes! Ang tanong, how? Okay. Sabi nito, more than 1,800 studies. Sa lahat ng produkto, mabibilib ka rito. Bakit? May clinical studies. May clinical studies. Hindi puro kwento. Okay? Now, sabi rito, and millions were invested for research and development of this product. Ito isa sa mga resulta. Studies show transfer factor is also present in mothers' first milk. So 48 years ago, nakinom ka na. Okay ba? The problem is this. According to studies, yung ating immune cells, merong cycle yan. Every 2 months, nagsicycle siya. So yung ininom mong transfer factor after 2 months, wak na. Kaya pala parang sakitin ako. Kaya pala ganito. Oo, alam niyo, blessing sa amin. Yung baby ko, di ba, 2 days old pa lang, uminom na. Magti 3 years old na siya next month, sa August. Hindi namin naranasan magpa-antibiotic. Okay ba? Hindi namin naranasan. Hindi ko naranasan yung, uy, magpa-check up tayo, may sakit. Naranasan ko yung ganito. Anak, mag-dili ka. Mama, pahinga na tayo. Matulog na tayo. Tulog na. 2:00 na. Yes, every time na makakita siya ng swimming pool, Daddy is swimming! 10:00 ng gabi, nagsiswimming kami, 8 months old pa lang. Grabe, no? Sabi ng iba, inom na ako mamaya, mag-swimming ako mamaya sa baha. Huwag mo gagawin yan. Alright, so tuloy natin. So, healthy ba ang transfer factor? Ito ang problema. Sa panahon natin ngayon, kadalasan, ang mother, pag nanganak, sobrang konti ng kanyang colostrum. Hindi tayo na colostrum. Katulad nung wife ko, dun sa eldest son namin, kaya pininom ko ng transfer factor, walang milk na lumalabas sa kanya. So kaya 2 days pa lang pinainom ko na. So that's the dilemma. At kung meron mang mother na merong colostrum, hindi niya ibibigay sa iyo yung gatas niya. Hello, nauna na yung tatay. Tama? Ba't niya ibibigay sa'yo para sa baby niya yun? Tama? Si ma'am natulala sa akin, na-imagine niya siguro. So, ano nangyari? Tignan niya. Ito ang kadalasan. Nung pinapump namin yung milk ng wife ko, nung mga 2 weeks, madilaw-dilaw. After that, white na lang. So alam mo na ibig sabihin, 2 weeks lang. So that's the dilemma now. Kaya nag-aral pa, buti na lang may nag-aral. Okay, buti na lang may nag-aral. Bakit? Ito resulta, they found out na yung colostrum ng baka, meron ding transfer factor, at yung chicken egg yolk, may transfer factor din siya. Nakamuka or pwede sa human. Sabi ng maraming pilosopo dun sa Pampanga, marami yung pilosopo dun, may yabang mga tao dun eh. Pampangan ako eh. So, tingnan nyo ha, sabi niya, di inom na lang ako ng gatas ng baka. Sabi ko, di uminom ka. Uminom siya, nagtay siya kinabukasan. So, sabi ko, hindi mo kasi tinapos yung presentation ko. Hindi naman kami gatas ng baka. Transfer factor kami. Matawag, present lang tayo sa colostrum, pero hindi ibig sabihin pag uminom ka ng 4 Life, uminom ako ng colostrum. Okay ba? So naglalaro na yung mga isip ng mga tao ngayon kung ano colostrum. Okay, eto na. Ito po yung mga laman ng colostrum. Meron tayong water, protein, fat, lactose, may vitamin, may IgA.
may minerals, may growth hormones, may transfer factor. So buti na lang, merong napakabait na For Life company na meron siyang technology na kayang mag-extract ng transfer factor from colostrum. That's why we don't have to drink cow's milk. Transfer factor lang. Katulad ng wife ko, meron siyang lactose intolerance. She cannot drink milk. Pero yung transfer factor nilalaklak namin, walang problema. In fact, simula yata nung pinanganak yung wife ko, laman na siya ng malaking hospital dyan. Dalawa St. Luke's at saka, ay nabanggit ko, tsaka Medical City. Ayaw siyang ipakasal sa akin nung binang ko eh. Sabi niya, mauubos ang pera mo sa anak ko. Linggo-linggo nasa hospital yan. Opo. Actually, nung buntis siya, yung sabi ng OB niya, sabi niya, ma'am, hindi ka normal, no? Sabi ko doon sa OB, kaibigan namin dahil asawa ng mayor. Sabi ko, Doc, ba't diniretsa yung asawa ko na abnormal siya? Hindi. Sinabi ko nga yung mas magandang way. Kasi inborn, isa lang kidneys niya. Parang may problema kayo. Asawa niyo ba yun? Ako dapat nagpapanik eh. Di ba? Pangalawa, na-diagnose siya ng fibromyalgia syndrome. Sabi ng iba, ha? Ano yun? Okay, mamaya paliwanag natin. Okay, so, kaya ngayon po, every time na meron kaming mamimit na family friend, yung long-time friend nila, tapos kinamusta, di ba Michi, lagi ka nasa hospital? Okay, sabi niya, hindi na po eh. Ito tanong ng mga friend, bakit? Di ba, pagsanay yung tao na sakiting ka, tapos gumaling ka, nagtataka sila eh. Pero pinag-pray mo, naggumaling, di ba? So, bakit? Sabi na immune daw, hindi. Ang gagawin lang ng misis ko. Eto po, ininom ko. Pak! Ganun lang, eto po, ininom ko. Wala na kaming pinapaliwanag, sabi ng mga friend niya. Bigyan mo kami yan. Sa Singapore, padala mo kami yan, ha? O sa Hong Kong, padala mo kami yan, ha? Sa Australia, padala mo kami yan. Sa UK, padala mo kami yan. No presentation needed. Why? Nung nakita nila yung wife ko, dati kasi ganyan. Eh ngayon, walking confidently. Di ba? Sabi ng doktor, hindi siya magkaanak, dalawa na anak namin. Di ba? So, hindi tayo gatas. Hindi rin tayo colostrum. We are extracted from colostrum. Malinaw? Kaya ang nangyari po, in 1998, ang ating butihing founder, Mr. David Lisenby, he started For Life Research. Ito nakakainis. Okay, ito nakakainis. Mula 1998, sir, hindi nakaranas ng For Life na magkaroon ng down sales. Laging palakas ng palakas. Katulad sa akin, 6 years na ako sa company. Yung mga kasama ko, mula nung sinare ko sa kanila yung For Life, they never stop. Eh, ba't sila hihinto? Gusto mong mamatay? Ang notorious, no? Hindi. Ibig sabihin, sabi ng mga doctor, sabi ko, Doc, are you still taking transfer factor? Of course, I'm prescribing it. So lahat ng nire-reseta ko, ito lang iniinom ko eh. Sabi ko, why are you still taking it? Sabi ko sa kanya, wala ka namang sakit. Ayoko magkasakit eh. Pangalawa, hanggat gusto ko na maayos yung immune system ko, inumin ko to. Nico, kailan ako hihinto? Kapag ayaw mo na maayos yung immune system mo. Kaya ano nangyari? Habang nag-share kami ng product, nadadagdagan lang yung bumibili. Kaya we never experienced down sales. Okay ba? Kung pangit ang produkto, bibili ka pa. Maganda. Tama? Maganda eh, bibili ka. O mamaya, dapat nandun kayo lahat, ha? Okay, tuloy natin. So, pag-usapan natin anong ginagawa ng transfer factor sa immune system natin. Alam nyo, ang pinakagusto ko sa transfer factor is very unique. Wala tayong katulad eh. Kahit maghanap ka sa ibang bansa, tayo lang ang may ganito. I talked to Chris Aquino eh. Sabi niya, Nico, doctor lang ang paniniwalaan ko. I met Nadia Montenegro and she introduced her to me. Sabi ko, Ma'am, kailangan mo to. Ayaw niya.
She went to Japan, she went to US. Wala nangyari. Mamaya pakita ko sa inyo kung bakit. Okay? Number one, what makes transfer factor unique? Kasi sa lahat ng produkto sa market, tayo lang ang kayang mag-educate ng immune system. Maraming market sa product, they can boost your immune system. Uminom ka ng calamansi juice, mga 10 kilo, buboost niya yung immune system mo ng mga 15%. Kaya mong inumin yan. Okay. Malunggay, moringa kung tawagin natin, di ba? It can boost your immune system up to 15%, mga 10 puno. Di ba? Ang dami namang product na pwede mag-boost ng immune system. The problem is this. You have to take so much para ma-hit mo yung 15%. Eh, ang problema, pag sumobra, yun na. Tama? Ang pinakamalakas, according to studies, si mangosteen daw. Yung balat niya, pakuluan mo, inumin mo yung sabaw. Well, Nico, why do you don't like herbal? Number one, hindi lami. May Cebuano ba dito? Ay, hindi lami. Hindi masarap, no? Hindi lami. Hindi manyaman, sabi mga Kapampangan. Eh, masarap kami magluto, masarap din kaming kumain. Ayaw namin ng hindi masarap. Eh, yung anak ko, hindi niya inumin yun. Yes. Yung misis ko, taga Makati yun eh. Mula na punta ng Pampanga, ayaw nang kumain ng kari-kari ng Maynila eh. Gusto niya kari-kari lang ng Pampanga. Nagalit yung nanay niya, ayaw niya kainin yung luto ng nanay niya. Biro lang, baka nanonood pala. Anyway, tuloy natin. So, ano pa, herbal, well, everybody knows about this. Hiyangan kasi sa herbal. So, it might work to you, it might not. Hiyangan ba? Di ba? Pwedeng gumana sa'yo. Pag gumana sa'yo, swerte. Swerte ba? Di ba? Pag hindi gumana, purdoy. Okay, yung tatawa lang yung mga Bisaya kasi po, ang aming kasama sa bahay is full-blooded Bisaya. Kaya sanay kami Bisaya. Kasabot namin, kahit gamay lang. Alright, now, tuloy natin. So, pinakamalakas sa vitamins, based sa aking hipag na pharmacist, working sa hindi naman nalalayo na pharmaceutical company, sabi niya, Nico, ang vitamins, psychological na lang. Meron tayong tinatawag na water-soluble. Ang vitamins ay water-soluble. Ano ibig sabihin nun? Pag ininom mo, iihi mo lang yan. Tama? And kaya nung pandemic, ang daming pumipila dun sa butika namin, hini-hoard yung vitamins. Ako naman, namimigay ako ng calling card. Calling card. Okay. Kasi wala na sila mabilan eh. Okay, so to make the long story short, hindi ko sinisiraan ng vitamins. Vitamins is good. Gusto mo, inumin mo, bahala ka. Pero ang family ko, walang iniinom na vitamins. Lalo na yung minsan tayo mga Pilipino, di ba? Pag merong malalaking garapon na vitamins galing pang Amerika, di ba? Tuwang-tuwa tayo. Ay, Kirkland to, ay nabanggit ko. Galing Amerika to. Gustong-gusto pa natin. Eh, pinamimigay lang yun dun eh. Eh, bakit? Eh, yun na. Okay ba? So, ang transfer factor, mamaya pakita ko rin sa'yo. So, simulan natin. Number one, transfer factor can educate the immune system. Di ba sabi ko kanina, ang transfer factor, siya yung sundalo sa loob ng katawan mo. The problem with this, preacher ako eh. Nagtuturo ako sa TRADOC, sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Yung doctrination ng military. Okay, I am teaching there. Kaya yung buhok ko, kailangan ko ng pagupit niyan. Okay, now, alam nyo ba na ang sundalo, mahalaga na malakas siya. Pero hindi sapat na malakas lang siya. Kailangan matalino din siya at kaya niyang kilalanin kung sino yung kalaban ng bansa. Agree? Aanhin mo yung sundalo ng loob ng katawan mo kung hindi naman niya kilala yung sakit na pumapasok sa katawan mo. So anong mangyayari? Malakas ka lang. O, syunga-syunga naman. Tama ba? So, anong blessing? Ang blessing is this. Transfer factor can educate our immune system. Pag na-educate ang immune system mo, magkakaroon ka ng tatlong letter R. Number one, it can recognize
invading threats. Number 2, makakapag-respond siya. Ito pinakamaganda. Yung nanliligaw sa yung asawa mo, nakakalimot na, pero yung immune system mo nakakaalala pa rin. Tama? Tama ba? Bakit itong asawa ko? Di ba? Di ba? Sabi nung misis niya, no? Sabi niya, "Oy, Arnold, barin mo na yung damit ko. Oh, barin mo na yung ano ko. Barin mo na yung palda ko." Ayan. Sabi ng misis niya, "Sa susuot, huwag mong susuot yung damit ko, ha?" Sabi ng iba, okay lang yan, yung iba talaga mahina wifi. Anyway, tuloy natin. So, okay ba? Transfer factor can educate your immune system. Kaya pag merong nag-aalok ng produkto sa amin, hindi namin sinasarado yung pintuan namin. We still accept them. Pag pinaliwanag na nila yung produkto nila, halimbawa, merong nagpunta sa amin, sabi niya, barley siya, ay, dito na naman. Ang tanong ko lang, nakaka-educate ba ng immune system yan? Ang tanong nung nagbebenta, ano po yun? Oli ka rito, umupo ka. Umupo ka rito. Ikaw, makinig na. Okay po ba? Example lang po yun, ha? Next. Alam mo ba, panoorin mo nga natin. You are about to see a time lapse of transfer factors and natural killer cells at work under a microscope. You can actually see the red health threats begin to disappear more rapidly on the right side compared to the left side. This is an actual time-lapsed footage of independent laboratory studies showing that 4-life transfer factor bolsters natural killer cell activity in the presence of a health threat. Next, alam mo ba, transfer factor can boost our immune system. Ulitin ko, ha, marami naman sa market natin na kaya mag-boost ng immune system. Pero ibang klase kasi si 4Life. Kanina may binanggit ako, di ba, malunggay, kalamansi. Transfer factor can boost our immune system up to 283%. Okay ba? Eh hindi pa siya nakontento. Nag-innovate pa ng product, gumawa ng transfer factor plus, it can boost your immune system up to 437%. Okay ba? Nico, baka naman ma-overdose, hindi nga tayo drugs eh. Diba? Transfer factor tayo. Nakakita ka na ba ng nanay? O anak, tama na ha, baka ma-overdose ka. Wala namang ganun, di ba? So, kaya nakakainis, kahapon may roadshow sa Angeles, Pampanga. Nagsalita yung nanay ko, testimony siya. Hindi ko siya tinatawag. Pero nagpresenta siya, sabi niya, tawagin mo kung sharer. Okay, hindi, kasi po, 3 taon ako sa 4Life, di siya naniniwala. O may pinapaniwalaan siyang mineral, hindi ko na sabihin yung company, CMD siya eh. Kaya, anong nangyari? Sabi ko, okay naman yun. Okay naman yun. Pero kapag COVID na, iba na, ibang usapan. Alam niyo ho, dahil nag-swab test siya COVID, talagang yung kanyang... Sabi ng mga leader kong doktor, "Sir, emergency room, dapat kahapon pa nandyan na yan, ha?" Sabi ko, "Dok, ayoko." Sabi niya, "Papatulong ka sa akin tapos di ka susunod." Eh sabi ko, "Dok, lahat ng kakilala kong dinala sa ospital, paglabas nakagarapon, ba't ko papasok yung nanay ko?" Tama? Sabi niya, "Kung ayaw mong dalhin sa ospital nanay mo, lasingin mo ng transfer factor." Nilasing namin. Pinainom namin Tuesday afternoon. Every 4 hours, 10 capsules. Dami naman, basta yun. Kung ayaw mong inumin, bahala ka. O di, 10 nga. Sabi nga ng doktor, malalasing ka ba sa isang bote? Di ba kailangan 2 bottles? Ngayon, sabi ng iba, preacher ba talaga ito? Tawag yung 2 bottles. Okay, tuloy natin. Alam niyo po, ininom niya yung transfer factor on Tuesday afternoon, 4 o'clock. Then, pupunta ulit ako sa bahay nila ng alas 10 ng umaga. Nanap ko siya, asan si Mommy? Hindi namin mahanap sa kwarto. Naglinis ng banyo, naglaba, nagsampay, nagte-treadmill. Hindi ka makakapag-treadmill kapag yung kalahati ng likod mo puti. Severe pneumonia eh. Alam niyo yung testimony siya kahapon, sabi niya, hindi lang COVID ang nawala sa akin, lahat ng bukol sa katawan ko nawala. Kahapon may nag-testimony din. Church member namin, na-diagnose siya ng
Stage 4 colon cancer. Nag-metastasize sa liver. So tinaningan siya hanggang January. Nag-start siyang uminom ng June of 2024. Nag-attend pa nga ng convention ng July last year. O tinaningan siya ng January. Pagdating ng November last year, cancer-free. Basta yun na yun, okay? So, ibig sabihin, Nico, nakakagaling ng cancer yung transfer factor? Hindi. Sino ba yung doktor sa loob ng katawan mo ulit? Ginawa ni transfer factor, pinalakas niya. Okay? Malinaw ha? And lastly, it balances our immune system. Bibilisan ko po Kasi yung iba naman sa inyo rito, bibili na di ba? Bibili na kayo eh. Okay. Transfer factor can balance your immune system. Kanina yung mga binabanggit kong sakit, very common. COVID, TB, dengue. Ito naman, yung mga sakit na to, ito yung mga hindi common. Pero usually, incurable sila. Hindi ako masyadong magte-testimony ng hindi sa akin. Siguro simulan ko na doon sa isang kagawad namin. But before that, let me tell you this. Yung anong kinalaman ng transfer factor? Ba't naglipat? Okay. Anong kinalaman ng transfer factor sa pagbalance sa immune system? Meron ho kasi mga sakit na tinatawag natin is autoimmune disorder. Ang ibig sabihin ho ng autoimmune disorder, di ba yung ating immune system, siya yung sundalo sa loob ng katawan, siya yung so supposed to be dapat pinoprotektahan niya yung body mo. Kapag meron kang autoimmune disorder, yung mismong immune system mo ang sumisira sa body mo. Clear? Meron bang ganon? Meron po, matagal na. Ang tawag ko natin, autoimmune. Lupus, psoriasis, eczema, fibromyalgia syndrome, myasthenia gravis. Basta yun. I-google mo na lang. I-google nyo na lang po kung kasama ba siya sa category ng autoimmune. Okay? Now, meron akong isang friend, si Francis Manong, one of the presidential diamond. Binibenta niya yung kanyang jeep. Jeepney driver kasi. Nag-presidential. Binenta niya yung jeep kasi nakabili ng brand new Montero. Nag-quit na siya. Nag-quit na siyang mag-jeepney driver. Yung buyer dumating, naka-jacket, naka-panjama, ng summer naman. Ayan. Sabi ko, sir, barot na barot ka. Then may sumirip sa paa. Something, sir, what's on your foot? Sabi niya, sir, I have a psoriasis. For 19 years, I've been suffering. Sabi ng doctor, walang gamot. Tama ba o mali? Tama. Hinubad niya yung damit niya. Yung buong likod niya, punong-puno. Sabi ko na lang sa kanya, ganito, sir, uminom ka nito. Ano yan? Basta, inumin mo na lang. Hindi ako marunong paliwanag nun eh. Di ba? Pag hindi mo alam paliwanag, basta. Di ba? Hindi kasi ganito yun eh. Bakit kapag umiinom tayo ng Red Horse, hindi natin tinatanong, ano kayang ingredients ito? Pero iniinom mo. Tama? Pero ito, healthy na namin. Ano kayang ingredients ito? Okay. So, ininom niya po after a month, wala siyang psoriasis. So, second, ninaan ko na nga yung boses ko. Baka marinig tayo ng Okay, 1 month lang po. Ngayon, ano nangyari? Imagine mo, 19 years, Sir Eugene. Sabi ng doktor, walang gamot. Hindi naman sinungaling yung doktor. Totoo naman yun, wala na talagang gamot. May for life naman. So, ngayon, meron akong kaibigang anak ng pastor din sa Angeles, Pampanga. Okay? Taga-Abacan siya, yung Bridgeton, may church sila doon. So, I went to her, sabi ko, kapatid, let's share this to your people. It will help them. Pinaliwanag ko, ang tagal. Kasi nga hindi ako marunong magpaliwanag kaya matagal. Alam niyo, pagkatapos ko ipaliwanag, tinawanan lang ako. Sabi niya sa akin, Kuya, I'm not even sick. Why would I take that? Tinawanan ako. Hindi mo na komedyante, tinawanan ako. Umuwi ako. After a year nag-chat, sabi niya, Kuya, are you still active in For Life? Sabi ko, hindi na eh. Super active lang. Yan. Sabi niya, can we talk? Sure, sabi ko, saan tayo kita? Liban mo ang kape, ha? Sabi niya, pwede bang sa bahay namin? Nakatira sa loob ng Clark. May kaya? May kaya. Pagdating ko doon, hindi naman po ako doktor, pero pagtingin ko ng mga gamot niya, binuhos niya doon sa lamesa. Sabi ko, well, kung i-analyze ko mga gamot mo, may lupus ka. May lupus ka. Doon na siya napayok ko. Ang tanong niya na lang sa akin, Sir, kaya pa ba?
Sabi ko, I don't know. I don't give promises. Pero you can try. Ininom niya, nakakainis. Tinatawanan ako nung una, uminom din pala. Kaya, huwag niyo akong tatawanan ngayon, ha? Okay. So, ano nangyari? Pasensya na kayo. Sabi kasi ni Sir J. Lord, kailangan yung masaya. Kadalasan kasi pag may kausap kami tungkol sa produkto, may cancer, paano ka sasaya? Tama? Ngayon, ito nangyari. Pag-take niya, after 2 weeks, nag-chat, Kuya, may rashes ako. Nag-reply ako. Sabi ko, that's good. Sabi niya, good. Rashes nga eh. Oo, that's good. Eh, anong gagawin ko? Just take it. After a week, mawawala rin yan. Well, after a week, hindi naman siya nag-chat, so nawala. After 2 months, sabi niya, Kuya, clear na yung lupus ko. Yung tita ng misis ko, siguro kasi 2 weeks na clear. Oo, personal experience ko ito. Walang kinalaman yung company rito. Ngayon lang ako nagsalita rito eh. Affiliate ako rito, hindi ako staff. So tignan nyo 2 weeks na clear yung lupus. Kaya sabi ko kay Chris, try mo na to. Ayaw niya. Huwag na natin. Ako kasi hindi ako makulit. Pag sinabi mong ayaw mo, babay, magchat-chat ka rin naman sa akin eh. Kasi, di ba? Hindi kasi yung katawan mo, wala nang pupuntahan niyan kung di pa deteriorate na yan. Okay, now, nag-chat the following month, Kuya. Nag-chat niya sa TF Academy, nakita ko eh. Kinamusta ko, Kuya? We've been married for 9 years. Ba't alam niyo? O, kilala mo rin yun? Sabi niya, hindi ako nabubuntis. Nireplyan ko siya, baka hindi kayo gumagawa? Di ba? Mahirap magkanak pag di gumagawa eh. Tama? Lalo na pag walang asawa. Sabi niya, lako po, time na ako. Sabi niya, gumagawa naman kami. Eto sabi ko, nagpa-check up kayo. Oo, ano sabi ng doktor? Okay naman daw ako. Oh, take this, and this. Ano yun? New Year. Happy New Year. Hindi ko makalimutan tong kwento na to kasi ma'am, Valentine's Day. Alas 10:30 ng umaga, nag-chat siya sa akin. Ang chat niya sa akin, Kuya, good morning, God is good. Nireplyan ko, ilang weeks? 2 weeks, Kuya. Magpatagal ka na sa porn life, na-anticipate mo na yung mga balita eh. Kung baka hindi ka na nasya-shock na meron, wow! Di ba? Hindi na, sanay ka na. Sanay na kami, yung sinukuha ng doktor, hindi kami sumuko. Hanggang ngayon, buhay pa nakakainis. So, last story ko na lang tungkol dito. Kasi kahit anong paliwanag ko rito, hindi mo man maintindihan eh. Tama? One time, na-diagnose yung asawa ko, fibromyalgia syndrome. Who knows Lady Gaga? Yung kumanta ng Di ba? Di ba na-diagnose siya ng sakit? Ang sakit po niya is FML. Fibromyalgia syndrome. FMS pala. FMS. So ano po yun? Autoimmune din siya. Ang nangyayari po sa body niya, shaking. Ang misis ko, arkitekto. One time, nag-drive sa EDSA. Laki ng sasakyan namin eh. Huminto na. Bakit? Hindi niya na makontrol yung muscle niya. So ako naman to the rescue. Sinundo ko, inatid ko lang. Sabi ng doctor, hindi ko na sabihin na anong hospital na medical city yun ha. Sabi niya, walang cure. Walang cure. Binigyan siya ng steroids na kapag nahulihan ka ng ganun sa airport at wala kang reseta, pwede kang ikulong. Pinatigil ko sa kanya yun. Bakit? Naalala niyo, isa lang kidney niya. Okay? Ayaw niyang uminom. Bakit? Ano ko na, nobya ko na to, ayaw niyang uminom. Bakit? Ang eldest brother niya, doktor. Pag may doktor sa pamilya, yan ang pinakamarunong sa bungang kanyo. Wala nang ibang pakikinggan yan, kundi yan lang. Totoo, di ba? Jowa ako. Tama? Yung mga taga San Fernando dyan, Pampanga, merong hospital doon, Mother Teresa of Calcutta. Right? Meron na televised. Myasthenia gravis. Namamatay na. Pinuntahan namin.
Kaibigan ko yung may-ari ng ospital eh. Ayaw ibigay ng doktor. Sabi ko, Dok, may magagawa ka pa ba? Eh, inaaral pa namin. Eh, nag-aaral na kami para sa'yo. Ito nga, ininom niya. After 2 days, nilabas sa ICU, papuntang regular room. After another 2 days, umuwi na hanggang ngayon. Buhay, nakakainis, di ba? Nakita yun ng nobya ko, yung misis ko ngayon. Sabi niya, ang galing naman niyang produkto niyo. Sabi ko, magaling talaga. Buti nga yung stranger, naniwala eh. So, sabi niya, sige na nga, pagdala mo ako. Pag hindi gumana, wag mo akong guguluhin. Sa totoo lang, ikaw lang ginulo ko ng ganito eh. Tama ba? Pag inom niya, after 30 minutes, so wala yung shaking niya eh. After 30 minutes. After 30 minutes, wala yung shaking. Ha? Hindi po, mga 30 days lang in 1 month. Arkitekto siya naman sa malaking kumpanya dyan, terminate siya. Not fit to work. So dahil doon, sabi ko, tara mag-contractor na lang tayo. Eh wala na siya sakit. Sabi ng doktor, hindi ka magkaanak. Nakakainis. Yung anak namin, 2 yun o. Gwapo? Kanina nagmana. Di ba? Kaya alam niyo po, ang transfer factor, ang for life, 6 na taon na ako rito, I am not doing this just for money. Naging pagpapalaho na malaki sa amin to. Tama mo, napapaimin na si Sir? Malaking pagpapalaho sa amin ito. Kaya kung nandito ka ngayon, tapos bago mo i-share, gusto mo, patunayan mo muna, napakasimple lang mo yan kung wala kang sakit. Mag-pray ka muna magka-cancer ka, inom ka nito, pag gumaling ka, patunayan mo na. Tama? Kasi ang sabi ng mga tao, hindi, try ko muna bago ko i-share. Wala kayong sakit eh. Tama? Sabi ng tatay ko, Daddy, wala naman akong cancer. How can I share this to cancer patient? Eh, pastor yung tatay ko eh. Sabi niya, simple lang yan, pray ka lang na magka-cancer ka. Tapos uminom ka, pag gumaling ka, may kwento ka na. Anak, sa Bible, ginagamit natin yung story ni Job, hindi mo namang kwento yun. Pag kinikwento mo, may drama pa. E di, hanap ka ng mga gumaling na dyan, gamitin mo na lang. In my 6 years time, ang dami ko na natulungan, may sarili lang akong kwento. Okay po ba? So, yung product ko natin, nasa aklat ng mga doktor, ayan, patented ho siya, kaya wag na ho kayo magtaka pag si For Life lang ang merong ganito. Okay? Kapag halimbawa, sinabi, 3 Life, nagbebenta ng transfer factor, peki po yan. Kasi For Life lang ang meron yan. Okay? So, inaral ho yan, hindi ho ng mga Dr. Kwak-Kwak, talagang meron tayong mga eksperto dyan. Okay? Tapos, ayun po yung tinatawag ng Big Four. Maliban sa napaka-epektibo, napaka-unique, eh, napaka-affordable ho ng mga yan. Bakit po? Nung nag-join ako kay For Life, wala akong pera, pero nabili ko. Kung nabili ko, kaya nyo. Simple. Now, etong transfer factor, isa-isay na lang natin. Ayan. Yung trifactor po, that's what we give to babies, pregnant women, hindi ma-pregnant, autoimmune, sa mga ayaw magkasakit, babies, pedya, yan po. Yung hindi mo malaman kung anong problema, yan bigay mo. Pakita mo natin to. Well, this video shows that transfer factor, meron siya tinatawag na ma-activate niya within 2 hours. Clinically tested, clinically proven, pwede niyong i-claim na ang transfer factor mag-work siya in the next 2 hours. Yes. For Life Advan2 Transfer tayo eh. Factor is clinically Okay? proven. So next, eto naman po yung transfer factor plus. In my own story, that's what we give to cancer patients. COVID, dengue, yung talagang immunocompromise, yan yung mga binibigay natin. Yung gusto mo talagang lumakas yung immune system mo, yan ang binibigay natin. Yung mother ko na may COVID, yan. Yung cancer na stage 4, na-cancer free, yan ang binibigay natin. Okay po ba? Yes, sir. Bibili ka na, sir? Sige po. Pwede po. Actually, ito po, yung trifactor, that's best for diabetes also. Lahat po yan okay naman, pero yan pwede po siya. Okay? So, talk to the person who invited you here kung meron pa kayong further question.
And then we have the Ryuvida. Ang tawag ho namin dyan, nurse sa bahay namin. May migraine yung nanay ko. Uminom na ng kahit anong pain reliever, hindi nawawala. Uminom ng isang shot niyan, in less than a minute nawala yung pain niya. So next. Well, maliban sa... Sige, palakpak mo na. Maliban sa faster absorption siya sa loob ng body natin, napakasarap niya. Yes. Meron akong binigyan sa abroad. Sabi niya, Nico, iinumin ko ba ito? Baka hindi masarap. Pag di masarap, ibalik sa akin. Hindi niya naman binalik. So, ayan. So, we have glutamine prime. Ayan. Wow, pampaputi. Glutathione yun. Glutamine po ito. Now, what is that for? Well, liver cleansing siya, anti-stress, antioxidant, energy booster, pampasarap ng tulog. Secondary na lang yung pampaputi niya. Nakakaputi yan, sir. Yung bote niya dati itim eh. So ngayon maputi na. So, okay po ba? So, maliban sa napakaganda po niya, napaka-affordable niya. Pag kinumpute mo in members price, parang 18 pesos lang siya per capsule. 17. Ni-round off ko kasi. May 0.8888 ticking. Okay, next. Let's watch this. Hi, I'm Dr. Brent Vaughn, and I'm excited to talk to you today about one of our targeted immune system support products, 4Life Transfer Factor Glutamine Prime. At its core, Glutamine Prime serves as food for your immune system cells. Your immune system needs a lot of different things to function, but one of its favorite foods is an amino acid called glutamine. Glutamine Prime provides this amino acid in two forms. These are glutamine and L-alanine L-glutamine. By providing two forms, you get better overall absorption. Glutamine is a very important amino acid. Amino acids are the building blocks of different proteins in your body. The amino acid glutamine helps your immune system function at peak performance, and it serves as an energy source for your immune system. Glutamine also supports intestinal health and maintains a healthy lining in the gut. That's important because your gut contains about 70% of your immune system. Glutamine is essential for making more immune cells, and it provides the building blocks for glutathione, which is an antioxidant your body produces. Arginine, another building block, helps improve immune cell activity and mobility. It also increases the number of protective immune cells in your body, and it works together with glutamine. Alpha-lipoic acid, another building block, is an antioxidant that recycles other antioxidants, making sure they can stay alive to fight free radicals for longer. Free radicals are potentially harmful molecules in your body, and their weakness is antioxidants. Last, but certainly not least, we have N-acetyl-L-cysteine, which is also an important building block of glutathione. By giving your body the building blocks of glutathione, your body will build this important antioxidant. Some research suggests that glutathione supports skin lightening and elasticity. Glutathione also prevents oxidative damage, which helps reduce the appearance of fine lines and wrinkles. Glutamine Prime also features nanofactor, which comes from ultra-filtered cow colostrum. Nanofactor enhances communication between your immune system cells, speeding up your immune response. I can't say enough good about this product. So many of our customers love it because these ingredients have been carefully selected to maximize your immune system's energy and efficiency. Try 4Life Transfer Factor Glutamine Prime today. Your immune system will thank you. Gusto ko yun yung last line eh. Your immune system will thank you. Alam niyo ba, hindi kami nawawala ng ganyan sa bahay namin. Nung araw, hindi niwala ang parents ko sa ganyan kasi sila yung unang nag-negative sa akin eh. Pag join ko, sabi ng tatay ko, anak ko, ano pinapasok mo? Baka mamaya may scam ka dyan. Sinagot ko, wala nga akong pera, anong may scam sa akin? Diba? Hinayaan niya na ako. Ngayon, isa siya sa mga highest distributors organization ko. Bakit? Pag tinabihan ka niya, hindi pwedeng hindi mo malaman to. Alright, so let's talk about this. We're about to finish. So ito po, sa bandang gitna, yun yung tinatawag natin na core product. Okay, and other essential products.